aspeto, no, ng ating mga inalay na papuri at pagsamba. Kasama po ng kabuang mga kapatiran, as we commit now ang mga sandali, I pray sa mga nakasama namin sa pasimula mula sa mga binasa. So again, can you just read it again po sa inyong mga tahanan mamaya, Colossians 3:1-17. Yun po yung aking ipamamanhik, no, sa kabuuan ng ating mga kapatiran. Isang katotohanan na kailangan sa mga kapanahunan pong ito. Wala pong, lagi kong binabanggit yun, walang perfect Christian. Kaya nga, nandito ang mga katotohanan. Awit to, ganda. No? Kasi ang Diablo nandyan para kung ano-anong kasinungalingan ang pinaparating sa atin. But tayo na mga inirang niya, niligtas niya, sabi po doon sa Colossians 3, nandun po lahat na yung Christian living. Kung ito po ay inyong talagang muli yung babasahin at nanamnamin, no, yung aspeto ng mga katotohanan ng Colossians 3, ay napakaganda. And yes, sa patuloy na pagpapahayag ni Pastor, nandito ako, no, kayo ay patuloy na hihikayatin, patuloy na ipapaunawa ang ating tema ng taon na ito. Kasi napakahalaga po huwag tayong nalilihis sa aspeto na nais nating ipaunawa sa kabuuan ng ating mga kapatiran. Yan nga po ang paalala ko sa kapwa ko mga tagapangalaga pag tumatayo po kami dito, na iuugnay namin lagi ang katotohanan ng ating tinatahak na tema sa aspeto din, no, na masasabi na makatotohanan. And kasama nga po ngayon ng mga kinakaharap natin sa ministeryo, God bless you, kapatid, nandun yung bagay na ipamamanik ni Pastor, no, sa ating lahat, kayong mga nasa tahanan, kayong mga tagapangalaga, manggagawa, hanggang sa antas ng pananampalataya ng mga kapatiran natin. No? Sa kanya-kanyang antas nga po. Kaya nga, mamaya po sa aking ipapahayag, nandun yung mga ilang bagay na napakahalaga. Kaya nga ngayong umaga, kasama ng mga awit, kung kayo talaga po ay sumabay, nagtingin nung lyrics, and ina-adjust po namin yan hanggang siguro next Sunday, okay na po lahat. I'm really committing yung aspeto ng isang bagay na sa panahon natin, kinakailangan, no? Kinakailangan. Sa inyo na lang. Sa inyo na lang. Papunta doon, ha? Papunta doon. Ginawin na si Pastor, oldie na. Yan. Okay. You see, magandang pahabol na ilustrasyon kagad yun. No? Nais ko kayong paunawaan ng isang, meron tayo lahat na binabanggit ng Colossians chapter 3. Ang aking hashtag na tinaguriang kaisipan. Yan. Pakita nung ang mga katabi kasama sa tahanan. Ano ang iyong kaisipan ngayong umaga? Yan. Kasi, ayan. Kung ano daw ang ating kaisipan, yun din tayo. Well, related dun sa mga nag-FS, kung maalala nyo, di ba? Although, yung term kasi sa FS kung ginagamit, typically, yung know-be-do, kung naalala nyo ba yung know-be-do, kung ano yung knowing ninyo, yun yung magiging being ninyo. And kung ano yung being ninyo, yun ang magiging doing natin. O, kasama si Pastor dyan, ha? No? So, edad-edad yan ang pananampalataya. And, syempre, notwithstanding, kaya nga andyan ang Colossians 3, wala nga perfect Christian, pero hindi po yun dapat maging reasoning. Kasi, kasama din ng Bible, andyan lahat pangkalahatan sa mga kanya-kanyang antas ng pananampalataya. May mga katotohanan na pinatutupad. And I can really relate to that. I can expound more kung kakailanganin. Di ba?
sa mga, kaya nga doon sa binasa sa Colossians 3, kung forgive. Di ba? Nandun yun eh. Encourage. Andyan lahat. Kasi walang perfect. No? Pero, merong pinaalala si Apostol Pablo doon sa verse 1. At actually, hindi naman yun yung aking key verse. Mamaya meron akong pinakang key verse. Very clear sa Romans 12, verse 3. Dito po ang key verse ko, Sister Jane, kung ipoposting natin, ha? Daan na lang natin saglit. Ano ba yung isang bagay na pinapaalala ni Apostol Pablo maliban doon sa mga tiga-Kolosas? It so happen lang, ginamit kong scripture reading natin, ang Book of Colossians. Alam nyo kasi, ang Book of Colossians, ang mga Kristiyano sa Colossus noon, sa Colus, ay masyado silang impluensyado ng mga kanilang kaisipan na namana nila kasi na-conquer sila ni Alexander the Great. Ang mga Griego ay mahihilig sa mga kaisipan. May term nga silang mga matatalino daw. No? Sabi nga. So, sabi doon sa Colossians chapter 1, kung kayo talaga yung nagbabasa, di ba? Yung mga kaisipan na ito, filosofiya ng mundo ay walang kabuluhan sa Diyos. Pakiitignan nyo na lang yung chapter 1. Hindi ako doon didiin eh. Pero the idea itself, pinapakita ko sa inyo yung kahalagahan ng ating kaisipan. Diba? Sa tinutunghayan nating tema na doon pa talaga tayo nakafocus na someday, ganda nung awit kanina nila Sister Jane, our God reigns. No? Andun pa talaga puso natin. Gusto natin, nandun tayo kasama ng Panginoon. Yung bang kaisipan natin na sa takdang panahon, we will reign with God. Hindi lang tayo niligtas, hindi lang tayo pinagpala sa mundong ito. Tayo ay makakasama niyang maghahari, no, sa takdang panahon. Well, kanya-kanyang yan eh. Sabihin natin, kaisipan. Kaya nga, antas ng pananampalataya. Kaya nga, napakaganda po ng Romans 12, daanan ko lang saglit. Ng Romans 12 nga na yon na binabanggit ko kanina. Kasi, verse 3, maliwanag na matapos ang verse 1 and 2 na binabanggit na lagi ni Pastor that we should not conform any longer. Tingnan niyo po yung verse 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that among you is among you, but what? Tingnan niyo yung verse, yung praise ng second verse na ito, yung first verse nito. Not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly according as God hath dealt to every man, ito na yon, the measure of faith. Narinig nyo na yon, lalo na yung mga pro natin dito, yung mga working class natin. Yan. Di ba? May term na working class. Pwede ko ba kayong gamitin ngayong umaga nung hashtag na yun na meron ding binabanggit na thinking class. Are you part of that thinking class? Yung bago ka dumisisyon, bago ka kumilos, bago ka gumawa ng anumang bagay, nag-iisip ka ba? Di ba yun yung, maganda yung meme na yun eh. Thinking class. Mga sosyal sila. Kaya sila daw mayayaman. Kasi thinking class sila bago sila magnegosyo. Talagang pag-iisipan muna nila, no? Kung magbe-venture sila sa negosyo na yun, etc. Kaya nga, thinking class. Kaya daw, umaasenso sila. Kaya, umaayos ang kanilang mga katatayuan sa buhay. Because, hindi sila padalos-dalos, sabi nga. No?
on that concept. Di ba? Typical yan sa ating lahat. Hindi ko sabi ko nga kanina, as I stand before you, I have this heart. Yung Colossians 3, bakibasa nyo na lang. Pero here, matapos magpaalala si Pablo sa iba't ibang concept, ano ba dinidiin ni Pastor? Binabanggit din kasi ng kabuuan ng Bible, may dalawang klaseng kaisipan. Sige, doon ako magdidiin. And I hope, itong pag-aaral na ito, hope so, kung may 1 buwan na lang tayo, o basta wala po akong binabanggit na araw at oras. Kung sakali by biblical prophecy, tatapusin na ni Lord ang mga pangyayari sa mundong ito. Come March, no? Hindi natin alam Or, come tonight. Kasi baka sabihin ni Lord, uy, nalaman na ng pastor ng Holy and True yung timetable ko sa church doctrine. Ang sabi naman ni Lord, anytime siya yung omnipotent God, pwede niya baguhin ang kanyang mga kaparaanan. Kaya nga sabi doon sa, lagi na yun Isaiah 55:8, yung kaisipan niya ay hindi natin kaisipan. Pero, merong pinamamanhik ang Biblia. No? Dahil sa mga kaisipan na ito, kung titignan ninyo sa dalawang bagay, sabi dito, but to think with sober judgment, each according to the measure of faith. Yes, naintindido ko yun Kaya nga, liban na lang, unawaan na lang po kung hindi kayo lumalago sa measure of faith ninyo, nagiging caution. Kasi nga, tandaan ninyo, kahit nga yung matataas na ang measure ng faith, pwede pa rin pong magkasala sa Diyos tulad ni David. Diba? Wala excuse Kaya nga binabanggit ng Colossians 3, di ba? Forgive. Balanse tayo. Walang makakapag-judge sa atin. Sa mga nangyayari. And siguro, through the years, mga pangyayari sa ministry natin, alam nyo, ang mga naging kaparaanan, kaisipan ni pastor sa pag-handle ng mga pangyayari sa loob ng ministry. And I thank God sa mga nakakaunawa din. Pero doon sa mga nagrebelde pa, yun ang kinahinatnan nila. Yun ang kanilang kaisipan magrebelde. Kaya papaunawa ko yan mamaya, yung kahalagahan ng kaisipan. No? Kasi yan ang ginagamit ng dyablo. Na sa mga lies na inawit kanina, ang ganda hindi naman kami parang nag-uusap nila Pastor Bong, Sister Jane, ng mensahe ko ngayon And totoo po yun. There are this, binabanggit din po ng Proverbs 4:23. Dalawa silang pinakamatalino sa Bible Si Pablo sa Romans 12:3, si Solomon sa Proverbs 4:23. No, Sister Jane? Ang sabi dito, our thoughts run our lives. Ano ang mga kaisipan natin? Yun daw, nagpapatakbo tulad ng mensahe ko the last time around, according to the measure of faith, yun daw ang nagpapatakbo ng buhay natin. Per Solomon ito, yung talino ni Solomon. Diba? Per the Bible, hindi po ni Pastor. Paalala po, yung kahalagahan ng kaisipan natin. Kasi yan nga po yun No? Kaya nga, again, sabi dito, life form according to the character, given it by the thinker. Diba? Yung life, nabubuo yung uri ng buhay mo according sa katauhan, yung character, given it by the thinker, yung nag-iisip. Kaya nga, yung mga thinking class, social daw sila, mayayaman, achiever. Kasi,
Yun yung nafo-form sa buhay nila. Kaya nga, God bless you. Blessed birthday, Sister Charlotte. Lumaki ka kay Lord, ha? Di ba? Maging thinker ka, ha, anak? I, for one, I have so much. Hindi ako ilalayo ang mga pangyayari sa buhay ni Pastor. Magulang ko, hindi sila nakapag-isip ng dapat. Ate, hindi ka nakapag-isip. Pinairal mo ang Peleo Lab. No? Kanya-kanya yan eh. Hindi ako bias sa mensahe kong ito ngayon. Kaya sa lahat ng mga may pinagdaanan at pinagdadaanan at I hope pagdadaanan, pag-isipan nyo. Sabi nga po dyan sa Colossians 3. Ha? Yung wrath na yun of God. Nakakalungkot eh. Yung kaligtasang tinamasan na natin. Dami po ngayon nagpo-fall away. Hindi lang po sa ating local setting, kahit sa abroad. Dami po, sabi nga nila Sister Jane. Mga ano na yon, matataas na yung daw katatayuan. Nagpo-fall sila sa mga doctrines, sa mga kung saan-saang bagay. And lalo na po sa immorality. Dami. Here goes now the importance of our thinking. Kaya nga, 1 Corinthians 2:16, di ba? Sabi ni Lord, we have now supposed to be the mind of Christ. Pero bakit nga? Kasi baka iba pa rin ang nilalaman ng ating mga kaisipan. Ba? And yun po ang focus ko this morning. Ipapakita ko sa inyo that there are these two kinds of thoughts. Siyempre, doon muna ako sa aking mga verses na mahalaga. Yung thought of man, ito, nandito to, biblical. And from the onset, nandun na yun eh, yung idea na yun na God is omniscient, kinreate niya ang mundo, etc. And hanggang sa huling panahon ng Revelations, nandun yung ipatutupad niyang mga katotohanan. So sabi po dito sa dalawa, kasi kailangan 2 hanggang 3 na mga para ma-establish mo yung fact. Thought of man, mababasa yan sa Psalms 94, verse 11. Pinost ko yan kagabi. No? Only the Lord knows the thoughts of man. So, tayo lahat, meron tayong kaisipan. And tanong lang ni Pastor sa 2 bagay. Kasi may binabanggit din po dito na iba-ibang uri ng kaisipan. Number 1, thoughts of the righteous in Proverbs 12:5, Sister Jane. No? So may kaisipan palang sa mga hinirang ng Diyos, sa mga matatawag nating inugatan na ng lahi ng Diyos. Di ba? Kasi yun ang kanyang laging isipan eh. Di ba naalala nyo, Sister Michelle nga eh, masaya kami ngayon kasi parang nostalgia kami sa aming apo eh. Di ba? Yung development na ang puso ni Pastor ngayon, ang isip ko, Lord, paano namin itataguyod itong apo namin na ito sa mga pangyayari? No? So ang isipan ko, ang tinatahak ng isipan ko, ay yung mga bagay na naisin ng Diyos para sa amin. And magno-nostalgia lang kami kasi, again, ate, it's okay. I'm using you now kasi hindi ako bias. Kung saan pa man kami, ako nagkulang, pero ikaw ang tumahak niyan eh. Ha? And there is this thought of the unrighteous sa Psalms 55:7. So Proverbs
12:5, Psalms 55:7 contrast that kind of thought. Thinking, sabi nga, the righteous and the unrighteous. It's your choice eh. Kaya nga minsan, nakakalungkot sa mga decision making eh. Alam na alam ko eh, mga permissive will. Pero hindi naman ako pwedeng makialam eh sa mga personal ninyong desisyon. Mga personal ninyong plano. Kasi personal nyo yan. Di ba? Kaming mga pastor ay nandito para lang magpahayag, mag-encourage, mag-exhort, etc., magpaalaala. Pero, kayo yan. Tayo yan. I speak also as myself, when I read the Bible, God speaks to me through the Bible on my higher level. God speaks to me through songs. No? Kanina, ang ganda. And wala akong hangad na sa buhay na ito, kundi just to worship Him. Yung pa ba ang isipan nyo ngayong umaga? Just to worship our God. Or ano pa ang mga sinasamba natin sa mundong ito na mga bagay-bagay, kung ano-anong mga pinagkakaabalahan. Na ba? Sinasaad naman na nasa Bible na lahat ang pwede nating pagbatayan. Kaya nga, ang payo ni Pablo sa Colossians 3, you set your thinking above. Ano po? Hindi na sa mga bagay. Yes, although, pwedeng isipin, ginamit ko nga kanina, paano namin papalakihin si Aya, pero ang nasa isip ko, palalakihin namin siya sa kalooban ng Panginoon. Still, yung set ng mind ko, doon sa kalooban ng Panginoon. Yung mga katotohanan na nababasa natin. Marami pong challenge ko kayo. Tingnan nyo sa inyong mga Google, sa gene ninyo, tsaka sa mga concordance ninyo. The word thought, thinking sa Bible, napakadami. Kaya nga kahit sa Mark 7, di ba? Hindi daw yun sa kinakain, etc. Yung evil thoughts na pumapasok. Alam niyo kahit si pastor, hindi po ako perfect. Gagamit ako ilustasyon ko. Lalo na sa highest level ko. Minsan, basta ako, ini-entrust ko na lang kay Lord kasi minsan hindi ko na alam kung ang kausap ko nagsasabi ba ng totoo. No? Ayoko mag-isip ng masama. Basta tatayuan ko, lingkod mo ako, Panginoon. Kung ano sinasabi ng kapatid na ito, kayo po ang nakakaalam. Ako, pwede akong palimutian. Ano, tama ba? Palamutian. Pero ang Diyos, we cannot mock God. Diba? Kaya nga, mas maganda nga, very clear Minisahe ko last Sunday. Walang perfect, pero kailangan kung ano, ipagsisi talaga natin anumang aspeto ng ating nagawa. At patuloy na naroon naman ang katiyakan ng pagpapatawad ng Diyos. Huwag nga po tayo magaya sa Colossians 3. Ang dami po nilalaman ng Colossians 3, no? Nakakalungkot po ito pag nangyari pa ito sa atin. Kasi tingnan lang natin yung ilang bagay dito sa Colossians 3. As I have said so, ini-echo ko lang po yung puso ni Pastor ngayong umaga, but sa sidelights lang po ako. In Colossians 3, ang liwanag po na ng buhay na pwede tayo dapat meron na. The Christian virtues na yan, etc., etc. But again, no, nakakalungkot yan Kasi pag dumating ang pagkakataon, na verse 8, but now, ye are also put off this, etc., but let not, and have put on, wherefore there is no now condemnation. Yes, ang ganda. But, supposed to be our life will with the Lord. But yung aspeto ng yung tinatawag dito humbleness of mind, etc. ng 12, itatalon mo lahat doon, walang perfect di ba? But and above all things, ayan, etc. And let the peace of God, but whatever you do, etc. And sabi nga dito, nakakalungkot kasi kung dadating ang pagkakataon na binanggit ni Sister Jane kanina, yung bagay na hindi dapat mangyari sa verse 6,
For which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Ewan ko bakit pa kailangan maranasan itong mga ganitong bagay. Pwede naman na namumuhay tayo dun sa kaisipan ng Diyos. Kasi pag pinairal po dito, ang kaisipan talaga ng tao, binabanggit talaga dito, kapahamakan. Now, there is now this tinataguriang inner reasoning. No? One aspect yan. Yung deliberate na binabanggit of one with himself. At yan po din ay makikita natin on two aspects. Now I go to the thought of God, yung kaisipan ng Diyos. So kanina, kaisipan ng tao. Dito ko kayo hinihikayat sa kaisipan ng Diyos. By word ito ha, nasa Bible. Kaya nga, pinapakuha ko yung verses kay Sister Jane. Pakipost na lang, Sister Jane. In Micah 4:12, there is again this word, thought of God. And likewise, andyan din po sa Isaiah 55:8. Kaisipan ng tao ay hindi kaisipan ng Diyos. Tatanong po sarili natin kasi mamaya po, magbe-breaking of the bread tayo. From the onset, ang kaisipan ng Diyos ay matapos ang pagkakasala ng ating ninuno, kayo pong mga nanunood, ay sa kanyang katalinuhan of omniscience, kaisipan, ililigtas niya ang sangkatauhan. No? Ililigtas niya sa pamamaraan ng pag-aalay ng kanyang buhay. Grabe yung kaisipan ng Diyos na yun, ano? Meron po akong kina-counseling eh. Sabi niya sa akin, Pastor, talagang tumutulong lang kami. Pero mga walang utang na loob sila. Ginawa pa po nila sa amin to. I would just like to use that illustration this morning. Huwag na kayo, si pastor na. Dami ko rin tinulungan eh. Hindi ko na lang yung ginamit. And, iaakyat ko pa. Huwag na tayo. Ang Diyos. Na kinikilala daw natin, Christian-Christianuhan tayo, pastor-pastoran tayo, ganun ba tayo ka-grateful? Ganun ba tayo katulad nung 10 na ketongin na ilan ang bumalik? Ilan ang bumalik? Isa. Samaritano pa. No? Hindi pa lahing Hudyo. Nakaranas ng kaparaanan, illustrative lang lahat po. Tayo na nabubuhay ngayon sa ganitong katatayuan, hindi ko alis yan eh, kasi may mga kapatiran tayo na hindi pa makontento sa level ng buhay nila. Kami, I can really stand here and declare, itong narating namin, dahil ito sa gawa ng Diyos. Hindi ito sa kaparaanan namin, paningkamot na ginagamit ko lagi. Paghahangad ng mundong ito. Yan yung mga isipang mundo kaisipang mundo. No? Medyo nakakalungkot. Bakit in the last days, napakadami, scoffers will come, etc., etc. Tanungin natin mga sarili natin, gaano ba tayo ka-grateful sa Diyos? Sige, pakiisip nga ngayong umaga. Lord, hindi pa ako kontento sa buhay ko eh. Bakit mo pa ako nilikha? Bakit pa ganito? Andito po mga sagot nun sa kaisipan. Merong magandang plano ang Diyos.
na lagi nang ginagamit in Jeremiah 29:11. For my, sabi niya doon, I have plans, di ba? I have thoughts to prosper you, to give you hope, to protect you, etc. O, sino na ang may pagkukulang kaya? Ang Diyos ba? Hindi. Balikan nyo nga, Matthew 6:33. Siya pa talaga ang pangunahin natin sa buhay na ito? Siya pa talaga isipan natin? Ano sabi ng Matthew 6:33? When you seek first His kingdom and His righteousness, automatic yun all these things shall follow. Pero hindi yun magic. Meron yung paraan ng Diyos sa buhay natin. No? Kaya nga medyo nalulungkot din ako kasi paalala ito sa pangkalahatan. Iba-ibang paraan ng ministry, programa, mga kung ano-ano. Sabi ko sa inyo and the best witness, the best evangelization ay tayo, yung uri ng buhay natin, for we are the light of this world. Diba? We are the salt of this world. Kaya mga programa na yan. Although, it's okay. Kung may extra na pang-encourage sa ministry, and I praise God, meron nga tayo ngayon, This is the best evangelism. Sa mga makakapanood po sa aming YouTube channel, God bless you. Mahal po kayo ng Panginoong Jesucristo na matay po siya para sa ating kaligtasan. Period. Hindi na mga arte-arte ng mga kung ano-ano. Noong isang araw may napanood ako Naka-megaphone pa, naglalakad sila sa Baguio. May napanood ako, may pinost isang kapatid natin dito, di ba? Ang ganda nun, yung sinasapak dun sa... Kasi nang i-istorbo ka talaga Di ba? Pumasok ka. Kaya nasabi ko, may principle ng tamang pagpapahayag. Sige, pumasok ka sa loob ng nightclub, puro lasenggo, doon ka magpahayag. Tignan mo kung puro buko lang mukha mo ng bote. Hindi yun yung lugar ng pagpapahayag. You give privacy din, you give due respect sa tao. Dami, kasi yung kaisipan nila yun Hindi yun sa biblical Nung panahon ng mga alagad, nagpapahayag sila sa tamang konsepto. Hindi po sa mga programa na ginagawa ng marami ngayong iglesia. So, I go back to that thought of God, And medyo nakakalungkot Trivia. What is the word thought in Hebrew and Greek? In Hebrew, it's hirhor. Depende sa paggamit. Plural, singular. Pag plural, makshawa. Iba-iba to And yung pinakang superlative naman, ay raayon. So, yung raayon siguro, sukdulan na. Minsan, binibira ako ni Sister Michelle, totoo yun. Pag nagbibiruhan kami, sinasabi niya sa bahay, si Papa ninyo, ina Eunice Dia, masama lagi isipin yan. No? Kasi, pag pinagdududahan ko yung kapitbahay namin drug lord, sinasabi talaga si Sister Michelle yun. Pinag-iisipan na naman ni Papa niyo yung kapitbahay natin drug lord. Yun ang thinking niya sa akin. Pero ang thinking ko, kasi nga itong mga taong ito, nakikita nyo? Wala pang perfect sa atin. Sino nag-iisip sa inyo ng hindi masama ngayong umaga? Sige nga. Sino nag-iisip na ng, Ma'am, although hindi nangangamoy, ano ba ulam natin ngayon? Tagal naman namin sa ni Pastor, kakain na kami. Kaya ba kayo nandito dahil sa pagkain? O, sarapan nyo pa ang pagluluto para... tapos, lagay nyo talaga yung mga unli plate. Kulay green ba yun? O, coding. Kasi dapat, share-share lang lahat Pero, sige lang, ano tayo dito padadamihin ni Lord yung pagkain natin. Hindi yan para ipagdamot. So, that's thinking.
No? Nag-iisip tayo, tigas ng ulo ni Ninong Coco. Di ba? Kain ng kain na masasarap mga Ninong Coco. Ninong may nag-thumbs up. Di ba? Andyan yan eh. Pero para saan daw ba ito dapat gamitin? Sa kaisipan ng Diyos. Kaya ang ganda ng Colossians 3. Kung meron man tayong mga brethren, siguro nasubok na ako dito ng mga brethren na may ginawa sa akin. Ang Diyos na maluwalhati. Kasi alam ko ang tatayuan ko. Alam ko ang isipan ko sa Diyos. No? Sa Greek, promea na. Hindi ka na ito para, no? Pero alam niyo, meaning pareho nito? Positive meaning. So, pag ginamit mo pala, dapat ang isipan mo sa positibong bagay. Hindi sa negatibo. At alam niyo, Pastor, paano kung ang kausap mo, sabi nga nung mensahe kanina nung awit nila, Sister Jane, yung kasinungalingan, di ba? Sister Jane, ganda ng song nyo na yun, meron ba kayong Breaking of the Bread song? Hindi, pwede kong i-request yan Ninong Bong ulit sa ending song ko, ha? Closing song. Awitin lang natin yan kasi pag-iisipin ko lang lahat, tayong lahat ngayong umaga. Kung yun ba yung tayo natin, no? Doon ba tayo sa truth na we are what? We have a Father in heaven. We will reign with this God na binabanggit. No? At hindi ang mga bagay-bagay sa mundong ito. But, sabi nga po dito, sa ilang bagay, na gusto ko lang ihabol, kasi, andyan nga yung mga aspeto na yan, idagdag natin yung concept na hinahabol lang ni Pastor. And in Greek, there is another word, enohia, meaning the act of thinking na binabanggit ko kanina. So, this morning, sige po, baybayin niyo ang Biblia. Laging nandun yung idea ng word na thought and think. Pero saan daw po pala ngayon dapat na ibatay ang mga isipin natin? Sa salita. Sa kalooban ng Diyos. Hindi kami biased, Sister Michelle eh. Even as of now, kahit sa intimate moments namin, meron kaming basihan ng kalooban ng Diyos. Ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sa mga decision-making namin, nandun lagi, forthwith. No? Sabi ko nga, may iba-ibang issue eh. Pwedeng gamitin na concept. Mga pinagdaanan namin to ng Sister Michelle. Alam to ng council. Yung mga principles. Nung working pa si Sister Michelle, ang thinking niya kasi siya ay principal, administrator. So, si pastor, spiritual. Hindi inculcate talaga sa kanya yun. Ma, baguhin mo yan. Paraan ng mundo yan eh. Maraming natuwang parents nun. Kasi tinanggal niya yung mga kaartihan ng uniform. Ang mga bata ngayon, pwede na magsuot kahit ano. Diba? Pwede. Pwede. Hindi tradisyon. Napahirap yung mga field trip. Sabi ko, ma, baguhin mo yan. Kasi nagagastusan ng mga magulang. Huwag na lang yung talagang kailangan. Lahat yan eh, nasa thinking lang yan. Pag sumangayon ka, kaya nga sabi ng Romans 12:1, do not conform any longer to the pattern of this world. So, decision-making kahit ministry, tandaan niyo po, mas makikilala niyo ngayon si Pastor, anong naging gabay sa akin ng Panginoon. I have my own thinking. No? Kaya nga,
Sige, ginagalang ko naman yung sabi niya, your stand is not my stand. Okay naman yun. Yun nga eh. Ano ba level mo? Yeah? Yung measure of faith. Kaya nga, sa inyo po, ngayong umaga, nakaitim si Pastor. Partly, kasama po ako ngayon sabi dito po, I humble myself before the eyes of God. Hindi rin po ako perfect. For the past days, nakapag-isip din po ako ng hindi dapat. Pero, ni-remind ako ni Lord. Na siya lang ang nakakaalam. May mga issue na tinatakel po ngayon si Pastor. And I really pray. Aking ipagkakatiwala lang po lahat. At ang Diyos po ang humahatol. Kaya nga ngayong umaga, mind you bago tayo mag-partake, pakitiyakin lang po ang mga puso natin na nararapat tayong tumanggap. Kasi kung meron po tayo ditong kasalanan na hindi tayo nararapat tumanggap. Kaya nga, nag-warning si Lord, tumanggap. Ayoko pong maging issue ngayon. Mangyari ito for the first time dito sa Holy and True, may mamamatay. Nangyayari yun di ba? Klaro yun. Acts. Huwag po tayong kala natin, okay lang si Lord. Kaya may time pa po, habang inaano natin ng elements sa inyong mga tahanan. Diba? Nakita niyo na naman yung sa pinost ng isang brethren? Sister Ellen ba yun nag-post nun? Yung pinunit-punit yung Bible, di ba? Biglang temblang ba yun? Tumembuang, parang yung Turkish parliament, inano niya Israel. Biglang heart attack siya. Acts 5. Yung mga mamningning, yung bandayan mo, baka may mga madadaya dyan sa tights nila, tumembuang mamaya. Anong upit? Hindi, dinaya. Sinabi, ano sabi nila, Peter? Di mo ba naisip? Nagsinungaling ka sa Holy Spirit. Alam niyo, andyan yun sa Colossians 3, yung lying, anuhin na natin lahat yan. Hindi naman para si Pastor manakot. But that can be a possibility. Maawa naman kayo sa mga pamilya natin sakali. Tapos biglang si Pastor pala tembong mamaya. Dia, Eunice, pasensya na, patawad baka akong biglang tumembong dito mamaya. Sinungaling pala ako dito. Alam ni Lord yun, may kasalanan man ako, pero alam ni Lord, lagi akong taimtim, humingi ng tawad. Wala pa pong perfect. Paalala lang po, ano yung mga laman ng isipan natin ngayong umaga? Ako nga, nalulungkot dahil, yun nga, sa dami-dami ng aking ginampanan, and I thank the Lord, kung statistics ko naman, mas nagpapasalamat ako sa mga patuloy na kaagapay ko sa paglilingkod sa mga panahon na ito. Pinatupad ni Lord yun yung thinking class ni Pastor Yung vision. Alam niyo, we cannot mock God. Si Lord ang nagsasaayos ng ministry natin. Nung panahon na honeymoon stage, 18 years old, ang Holy and True, naglinis si Lord, di ba? Bagong simula lang ang Holy and True, unang kudita doon, naglinis si Lord. And today, the vision stands in holiness.
and truth. And I am reminded that I will just always think of my God and will reign with Him sa takdang panahon. Ano man ang mangyari sa buwan na ito ng Pebrero hanggang Marso, kung sakasakali, meron tayong 2 buwan. Baka naman po, sabi nga, yung typical na lengguwahe ng Tagalog, no? Baka naman, di ba? Meron pa, nandun yung sa post sa highway, tuwing Monday, Tuesday, Friday, nakikita ko yun eh. Beke naman, di ba yung, ano ba yung manok doon? Malaking signboard ng manok doon, beke naman. Pwede po, mag-isip-isip naman tayo ngayong umaga. Ninong bang pakikanta muna yan bago tayo mag-breaking? Pakikanta nga yun. Ganda nito. Sa mga na-late, beke naman sa susunod dahil nalaman nyo sila Pastor Bong, Sister Jane tutugtog ngayon. Isasara na namin ang church next week eh. Pag late, gagayahin namin yung iglesia ni Kulapo, walang makakapasok. Nababago na po yung thinking class ko eh. Di ba? Panahon na. So, Ninong Bang, pakitingin nga ito. How many times? Oh, guwapo mo, pastor. Tawa sila Sister Michelle na isa araw sa akin. Sabi ni Sister Michelle, ang guwapo ni Papoy. Sabi ko, oo nga eh, sayang. Dapat ang dami kong babae. Sige, go ahead, Sister. Sayang daw ako kasi guwapo ko. Dami ko dapat babae. How many times should you hear the same lie before you start to believe it? Yes. The enemy keeps whispering to me now. These days it's all that I'm hearing. Yes. I used to know who I was, now I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't wanna listen to this lies anymore. The truth is I am my Father's child, and I make Him proud, and I make Him smile. I was made in the image of a perfect King. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am truly loved by a God who is good when I'm not good enough. I don't belong to the lies, I belong to you. And that's the truth. When I feel there's so much noise, leaving rent in my head, heaven finds me in a still small voice, and it sounds like grace instead. You remind me who I am when I look in the mirror and I'm not so sure. Lord, I don't want to listen to the lies anymore. The truth is I am my Father's child, and I make Him proud and I make Him smile. I was made in the image of a perfect King. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am truly loved by a God who's good when I'm not good enough. I don't belong to the lies, I belong to you. And that's the truth. I know who I am, 'cause I know who you are, and I hold your truth inside of my heart. I know the lies are always gonna find me, but I've never been so sure. The truth is I am my Father's child. I make Him proud, I make Him smile. I was made in the image of a perfect King. He looks at me and wouldn't change a thing. The truth is I am truly loved by a God who's good when I'm not good enough. I don't
belong to you. That's the truth. That's the truth. That's the truth. And that's the truth. And that's the truth. And Amen. Yes, Lord. sa ating po mga puso, sakali, who do we belong? Kayo na po nakakaalam niyan sa inyong mga isipan. Pagpalain po, O Diyos, ang iyong mga salita na amin pong pinagbulay-bulayan. Paalaala na, Lord, as we now commit our team for the year, nagpapatuloy po kami sa buwan na ito ng Pebrero, bagong buwan, na pinagkakaloob mo pa sa amin. Binibigay pa ang mahalagang pagkakataon paano namin tatahakin ang tinagurian nga pong buwan ng pag-ibig. At katawa-tawa nga po kahapon sa posting ng aming isang group chat, yung unang araw ng mga may love triangle, nag-cause daw po ng traffic sa Kalamba. Trending po, but Lord, wag doon kami tumingin kasi mga unbeliever po sila. Wala talaga po silang kaisipan tungkol sa inyo. Ang kaisipan talaga po nila ay ang mga eros love ng mundong ito. At hindi po ang kaisipan ninyo. Pagpalain po ang buwan namin ng Pebrero, Lord, nagpapaalala kami sa lahat, mula sa mga tagapangalaga, pababa ng manggagawa. At sa aming mga kapatiran, kahit sa amin pa pong mga lahi, mga apo, pamangkin, anak, estudyante, kayo po maging laman ng isipan. Kayo po maging laman ng isipan. Huwag pong mapahamak. Klaro po ang Colossus 3. At nakakalungkot nga po, bakit nga po kailangan pang danasin po. But again, nandun din po yung napakagandang mensahe. Hindi kami makakapaghusga sa Colossus 3. Mas dapat nga po kami pa ay umunawa, magpatawad sa mga nagsisisi. Kaya nga po kahit yung mga nag-rebellion dati, Lord, alam niyo po yun. Ang puso po ng ministeryong ito ay laging nagpapatawad. So, pangkalahatan, kayo po nakakaalam at isang bagong buwan po aming tatahakin. Lord, maging simbolo ang aming pagsasalo na ito ng iyong banal na hapunan ng isang katotohanan. Nang iligtas mo po ang sangkatauhan, yun po ang iyong isipan. Nilalaman ng lahat ng Biblia, pagmamahal mo, Lord, ang iyong lahat, biyaya, your grace, our undeserved favor, blessing, etc., etc., na yun lang ang kaisipan ng iba. Lord, maging kaisipan po namin. Ikaw, Jesucristo, ay nag-alay ng buhay mo upang ipatupad ang kaisipan ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan. Go ahead, Ninong Bong, Ninang Jay. Let us have a feast. I will feast at the table of the Lord. I will feast at the table of the Lord. I won't hunger anymore at His table. I will feast at the table of the Lord. I will feast at the table of the Lord.
table of the Lord. There is peace at the table of the Lord. There is peace at the table of the Lord. I won't worry anymore at His table. I'm always eating at the table of the Lord. There is healing at the table of the Lord. I won't suffer anymore at His table. Come all ye weary, come and find. His yoke is easy, His burden light. He is able, He will restore at the table of the Lord. I know He has a place for me. Oh, what a joy will fill my heart. Yes, Lord. We leave the saints around the mercy seat of God. Come all ye weary, come and find. His yoke is easy, His burden light. He is able, He will restore at the table of the Lord, at the table of the Lord. I'm invited to the table of the Lord. I'm invited to the table of the Lord. He says, come just as you are at this table. Amen. Amen. Praise the Lord. And yes, sige sir. And sa takdang panahon nga po,